Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Brother OG po, nandito na naman po ako ulit para mag-share sa inyo ng aking devotion ngayong umagang ito. Dito pa rin tayo sa Genesis po. Pero chapter 16 na po ang aking isi-share sa inyo ngayong araw na to. Pero kagaya ng dati, bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo ay mananalangin. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan na naman ngayong umagang ito, Father God. Salamat po sa inyo, Lord, dahil ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos. Salamat po. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso ang iyong mga salita, O Diyos. Magamit nawa namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Samahan mo po ako, gabayan at turuan mo po ako, O Diyos, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid. Welcome again sa aking channel. Doon po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo po itong aking mga videos at paki-share niyo rin ito sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag niyo rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. So, kahapon po isinare ko sa inyo ang chapter 15 na may pamagat na ang kasunduan ng Diyos kay Abram. At dito nga ay pagkaraan ng lahat ng ito, sabi dito, si Abram ay nagkaroon ng pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Pero yun nga, sabi ni Abram na para aanin pa niya yung mga gantimpalang iyon. No, wala naman siyang anak. Yun daw kanyang alipin ang kanyang tagapagmana, pero sabi ng ating Diyos na hindi yun ang kanyang magiging tagapagmana. Bibigyan siya ng maraming anak na para mapagmanahan ng mga gantimpala ng ating Diyos. Tapos nagpatuloy nga yun at dito sa chapter 16, ang aking sharing sa inyo, may pamagat na si Hagar at si Ismael. Sabi po dito sa chapter 16 verse 1, hindi magkaanak si Sarah na asawa ni Abraham, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh, sabi ni Sarah, ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarah at pinaubayan nga ni Sarah sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarah. No, alipin ito ni Sarah. At pinasipingan nga ni Sarah si Hagar, no, kay Abraham. Ngunit nang ito'y magdalang tao nga, sabi dito sa Biblia, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarah, no. Dahil dito sinabi ni Sarah kay Abraham, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya nagdadalang tao?
Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama, sabi ni Sarah, no? At sumagot si Abraham, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Tapos sabi dito, pinagmalupitan nga ni Sarah si Hagar, kaya ito'y tumakas. Dahil sa hinigpitan niya, no? Pinagmalupitan ni Sarah si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng mga anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarah, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal ikay magsisilang, sabi ng anghel. Ismael ang sa kanya iyong ipangalan sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. Magiging mailap daw ang anak ni Hagar, no? Na sinabi nga ng anghel na ang ipangalan ay Ismael. Maraming kalaban kaaway ng lahat di makikisama sa mga kaanak. Kaya nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Sabi niya. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya't sabi dito, kaya't ang balong sa pagitan ng Karden at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin nakakakita sa akin. Sabi sa verse 15, nagsalita nga si Hagar ng isang anak na lalaki nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abraham. 86 years old na si Abraham noong mga panahon na yun nang magkaanak sila ni Hagar. At ito nga ay si Ismael, mga kapatid. So yan po ang katapusan ng chapter 16 na yun nga ay may pamagat na si Hagar at si Ismael, ano? At dininig nga ng Diyos, tinupad ng Diyos yung sinabi niya kay Abraham na magkakaanak. So nagsimula nang magkaroon ng anak si Abraham na si Ismael nga, ano. At ito, alam ko ito yung nagpatuloy pa, mga kapatid, ano, hanggang bukas i-share ko naman sa inyo ang chapter 17. So nung panahon na yun, kung mapapansin nyo, madalas na magpakita ang anghel sa mga tao, no? Inuutusan ng Diyos na sabihin yung mga pinapasabi, no? At mga anghel na nagsasabi noon, kundi man sa propeta, no, nagpapakita. Kagaya kay Abraham, di ba, nagsalita ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yahweh, at nagsalita ito kay Abraham, no, sa pamamagitan ng mga panaginip, pangitain, mga ganyan. Kinakausap niya ang mga tao noon. Tayo, mga kapatid, kung taimtim ang ating mga panalangin, mangyayari yan. Sasagutin ng ating Diyos ang iyong panalangin. Kasi kung minsan tayo nananalangin tayo ng parang wala lang, parang nananalangin lang, masabi lang na, nag-pray ka na ba? Oo, tapos na. Gawin po natin ang panalangin na talagang banal, dahil banal ang kausap natin. Sa tuwing mananalangin tayo, kinakausap natin ang ating Diyos. At sa tuwing tayo magbabasa ng Biblia, kinakausap tayo ng ating Diyos. Yan po ang inyong tandaan. Kaya wag po tayong basta magbabasa lang ng Biblia na parang binasa lang natin na dyaryo o magazine o anumang libro. Hindi po dapat ganun. Dapat binabasa natin siya ng maayos na
maayos ang ating puso't isipan upang ito'y lubusan nating maintindihan. Dahan-dahan natin siyang basahin, mga kapatid. At sa tuwing mananalangin din tayo, ayusin po natin ang ating panalangin dahil kinakausap natin ang ating Diyos na buhay. Isa puso natin ang ating panalangin sa Kanya. Nakikipag-usap tayo sa Diyos na nagbigay buhay sa atin, nang gumawa ng langit at lupa, at nagbigay ng lahat ng kung ano ang meron tayo ngayon, mga kapatid. Ganun po dapat tayo manalangin. At sigurado ko, sasagutin niya tayo at kakausapin niya tayo sa ating panalangin, mga kapatid. Yung maayos, yung panalangin na talagang ang kinakausap mo ang ating Diyos. Pumunta ka sa isang silid, pumunta ka, yumuko ka, lumuhod ka, kausapin mo siya ng maayos. Sigurado ko, didinggin niya ang iyong panalangin at makikipag-usap siya sa iyo. Amen and amen. So yan po, ulitin ko lang ang katapusan ng chapter 16 dito sa Genesis na aking shinare sa inyo. Bukas nga po ang chapter 17. Marami pong ulit salamat sa inyo. Tayo po ulit, mga kapatid, kagaya ng sabi ko sa inyo, mananalangin tayo, yung maayos na panalangin. Nawa sa tuwing mananalangin at tayo at nanonood kayo ng aking sharing at darating yung time na mananalangin na tayo, kayo po rin ay sumabay sa panalangin. Kausapin nyo rin po ang ating Diyos na buhay. Sige po, magsiyuko po tayo, mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming nabasa, dahil muli mo kaming kinausap, O Diyos. Salamat sa pagkakataong iyan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa binibigay mo rin pagkakataon upang kami ay manalangin sa iyo, lumapit sa iyo, Father God. Yan ay biyaya, pagpapala na ibinibigay mo sa lahat ng tao ang makalapit sa iyo, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, nananalangin kami at nananalangin ako na kaming lahat na taong inyong ginawa ay ilayo mo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Sampu ng aming mga presidente, O Diyos. Ingatan mo rin sila. Pagtagumpayin mo po sila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Palakasin mo po sila. Samahan, ganun din ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kasamahan sa pamahalaan, ang mga scientists, Father God. Liwanagin mo rin ang kanilang mga puso't isipan. Ganun din ang mga doktor, nurse, pulis, sundalo, frontliner, Father God. Lahat po ng taong inyong ginawa, gabayan mo po palagi. Proteksyonan mo po palagi, O Diyos. Ingatan mo po kami lahat. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, aming mga kapatid sa pananampalataya, O Diyos. Ingatan mo po kami. Pabantayan mo po kami sa iyong mga libu-libong anghel, O Diyos. Ang aming mga tahanan, aming mga bansa, O Diyos. Ingatan mo po kami lahat. Samahan, pagtagumpayin, O God. Salamat, Father God, dahil lagi mo pong dinidinig ang aming mga panalangin. Lalo-lalo na mga kapatid ko ngayon na nandyan, aking mga mahal sa buhay na nakikinig. Lord, nananalangin, dinggin mo rin sila, O God. Dinggin mo rin sila sa kanilang mga panalangin. Dinggin mo po ang kanilang mga kahilingan. Dinggin mo po, Lord, ang aming mga kahilingan. Kahilingan na mawala na ang virus na to. Makapamuhay na kami ng mas maayos, mas masaya, mas masagana, mas tagumpay na pamumuhay na kasama ka, O Diyos. Tagumpay na pamumuhay in Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Nawa, Lord, wala nang mamatay. Wala nang magkasakit dahil sa virus na yan. Maging maayos na, O Diyos, ang buong mundo, O God. Ang buong mundo. Muli mong ayusin, linisin. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Muli, Lord, salamat po sa lahat ng blessings every day. Blessings after blessings na ipagkakaloob mo sa lahat ng tao, O God. Pagpapala. Salamat, Lord, sa pagpapalang ibibigay mo sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat ng tao, O God, dito sa mundong ito. Salamat, Lord. Pagkain, pera, magagandang bagay. Tamang puso't isipan, ang pagmamahal sa inyo at sa bawat isa, ang pagpapatawad at pagpapakumbaba, ang itatak mo, O Diyos, sa aming mga puso, at gamitin namin ito
hanggang kami nabubuhay ang magmahal, magpatawad at magpakumbaba, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God, sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa lahat ng tao. At muli, Lord, palagi mo kaming patawarin sa aming mga kasalanan. Simula noon hanggang ngayon, sa aming mga nagagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo, O Diyos, nawa kami lahat ay inyong patawarin. Patawad, Lord. Patawad, Jesus. Patawad, Holy Spirit. Salamat, Lord. Salamat muli sa iyong pagdinig sa aming mga panalangin at sa araw na to. Tagumpay namin sunod-sunod. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po mga kapatid. Salamat po muli sa inyo sa pagsama nyo sa akin, sa pakikinig nyo, sa panonood nyo ng aking mga sharing. Salamat. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.